Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo. Ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo. Mapapakinggan ang mga napapanahong mga balita. Biyaheng Kapitolyo. Mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo. Tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of life, environment, and property. Tara na! Sakay na! At samahan ang buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo patungo sa isang magiting na lalawigan ng Batangas. Dito sa biyaheng hindi ikaw maiiwan. Kapitolyo! Kapitolyo! Kasama ang inyong mga kapasada ngayong araw ng Huwebes. Edwin Ed Sabarte, Grace Briones. Kapitolyo! Kapitolyo! Broadcasting live mula sa Batangas Provincial Information Office Media Center. Ito ang inyong biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo! Kapitolyo! Ayan, magandang araw, dakilang lalawigan ng Batangas at syempre sa mga nakikinig sa atin sa buong Southern Luzon, sa mga naabot po ng aming partner radio station ngayon, partner. At syempre po, panibagong araw na naman po ng pagpasada, kasama po ang inyong mga lingkod. Kami po ang inyong mga kasangga at kaagapay sa paghahatid ng mga napapanahong balita sa dito lamang po sa official na programang pangradyo ng inyong pamahalaang panlalawigan, ng inyong biyaheng Kapitolyo. We're on our year 8. At kami po ay inyong natutunghayan dito sa aming Facebook live streaming. So sa lahat po ng mga nakatutok dito sa aming Facebook live streaming, magandang umaga po. At kami po ay nagbabalita dito sa aming tanggapan, dito po sa Provincial Information Office, dito po sa PIO Media Center sa Health Information Management Building, dito po sa Kapitolyo ng Batangas. Magandang umaga sa iyo, partner. Yes, good morning Kuya Eds, at syempre good morning sa ating mga magigiting na kababayang Batanggenyo. Kumusta po ang inyong umaga so far? Sa bayan din po tayo napapakinggan ngayon sa himpilang 91.9 Air 1 FM. At syempre, araw na naman po ng Thursday, January 18, 2024. At muli ay samahan niyo po muli kami sa paghahatid ng mga kaganapang aming nakalap at patuloy na tinutukan dito po mismo sa ating lalawigan at maging sa ating bansa. Ayan, so binabati natin ang ating mga kaibigan, lalo na mga nakatao dyan sa istasyon. Miss Ems, yes, how are you doing? Good morning! At ilan po sa mga dapat natin abangan na mamaya ay magbibigay po kami ng ulat patungkol sa mga naging kaganapan sa loob at labas ng Kapitolyo na pinangunahan ng ating Governor, ang ating ama ng lalawigan, Governor Dodo Mandanas. Ngayon din po ang ilang mga aktibidad ng iba't ibang tanggapan ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas na patuloy na nagbibigay serbisyo sa mga Batanggenyo. At para naman po sa mga may init at pinag-uusapang balita sa ating bansa, Pangulong Marcos pinag-aaralan ng hirit na ipatigil ang dagdag kontribusyon dito po sa PhilHealth. Yun. Talagang pinag-uusapan niyan, Kuya Eds. Oo, medyo mataas 5% yata na increase. Yes, opo. Department of Health nagpasaklolo po sa PNP kontra vape. Ayan, so dun sa mga vapers, no? Ayan, medyo mainit na rin kayo sa mata ng DOH. Kaya naman po mga kasama, mga kapasada, mga kaibigan, tutok lamang po sa isang oras naming pagbiyahe ni partner. At ito na naman po ang panibagong edisyon ng inyong programang pangkaalaman, impormasyon at pagbabalita. Siyempre po mga kwentuhan, talakayan, nakalaan po sa public service. At siyempre po kasama na rin po ang inyong mga panawagan kung meron. At siyempre inyong mga pagbati at pagbati na nga po ng magandang umaga sa ating Governor Hermelando Mandanas. Ayan, sa atin pong kagalang-galang na Provincial Administrator, Sir Wilfredo Racelis, magandang umaga po. At syempre po, good morning po sa lahat ng aming mga kasama dito sa Provincial Information Office. Syempre sa pangunguna yan ng ating Information Officer, Ma'am Abel Bihasa. At ganoon na rin po sa lahat ng mga kasama namin sa kawani
ng pamahalaang panlalawigan na naglilingkod ngayong araw. Good morning! Ayan, pagbati din po ng magandang umaga sa ating mga taga-sangguniang panlalawigan sa pangunguna nga po ni Vice Governor Mark Libiste at mga board members ng ating lalawigan. So tuloy-tuloy na tayo ngayon, partner, at sa ngalan po ng walang kapagod-pagod na manlalawigan ng Batangas, Governor Hermelando Mandanas, kami po ang inyong mga lingkod. Dito pong muli si Edwin Sabarte. At sa ngalan din po ng buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo at ng Provincial Information Office, ito po si Grace Briones. At ito po ang programa ng Bawat Batanggenyo. Ang opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo! 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 Sabi nga ni Manong June, at para simulan ng ating umaga, hingi po tayo ng gabay at patnubay. Siyempre, ihahatid yan ang aking kasama, walang iba, Miss Grace, at ito po ay ang panalangin sa panibagong taon. Makapangyarihan at papagpalang Ama, sa iyong kabutihang loob, binayaan mo kami ng bagong taon. Lubos din ang aming pasasalamat sa nagdaang taon na pinuno mo ng pagpapala. Naway ang taong ito ay muli kaming biyayaan ng pag-asa at lakas. Ipadala mo po ang iyong banal na espiritu at gabayan niyo po kami sa aming bawat hakbang at mga desisyon. Naisinawa naming palagi ang mabuti, ang tama at ang mga bagay na kalugod-lugod sa iyo. Hiling namin na patuloy mo kaming basbasan at bigyan ng karunungan, tibay ng loob, katatagan at kakayahang harapin namin ang anumang pagsubok ang dumating sa aming buhay. Pinagdarasal din namin na kami ay iyong alagaan, ilayo sa lahat ng tukso at kasamaan. Iligtas mo kami sa anumang panganib. Mahal naming Ama, turuan mo kaming masundan ang iyong halimbawa at mga turo. May sa katuparan sana namin ang mga pagbabago sa aming sarili na aming hinahangad sa pagbubukas ng taong ito. Gawin mo kaming lalong maging mapagbigay sa aming kapwa at patuloy na maipadama namin sa lahat ang iyong pagmamahal, kagalakan, kapayapaan, kabutihan, katapatan at kahinahunan. Sa inyo po kami umaasa, O Diyos. Amen. Ayan, maraming salamat sa iyo, partner, kasi alam naman natin, no, tuwing sumasapit ang bagong taon, meron tayong New Year, New Me. At ang mga, kumbaga, it's our year, it's my year, ano? Sa iba naman po, may mga taong patuloy ang pagsubok, no? So, panalangin po namin ni partner sa inyong lahat, nawang itong 2024 po ay lahat po ng magandang hangarin nyo sa buhay ay inyong makamtan. Claim it, ika nga. Ayan, ano? So, ako'y una ng babati. Ako binabati ko po yung aking mga kababayan dyan sa Nasugbu, Batangas. Ayan, sa aking bayan, sinilangan ang bayan ko. Mahal ko ang bayan ng Nasugbu. At para naman bumati sa ating mga taga-subaybay, siyempre, narito ang ating heartthrob na patroller. Tawagin natin siyang sa ngalang Gian Marco. Yeah, maraming salamat po Sir Eds at Tita Grace at magandang umaga po sa atin pong lahat na nakatutok ngayon sa ating pong Biyaheng Kapitolyo. Magandang umaga rin po sa atin pong mga ka-airbigan dyan sa 91.9 Air 1 FM. At binabati po natin ngayon po sa ating pong Facebook live streaming, kasama po natin ang Ma'am Nitz Lapa. Good morning po sa inyo. Ang Kuya Hans, si Ate Ralyn, si Sir Owen po, ang Kuya Harold, si Kuya Mon, ang Ate Gail, ang Tita Ella, ang Ate Cheryl Mehemakuha Lili, ang Tita Nenet Ona. Blessed day daw po. God bless us all po. Biyaheng Kapitolyo. Nandyan din po si Kuya RJ Gabriel. Ang Ma'am Isen Coloma ay nakatutok din po sa atin ngayong umaga. Ang Tita Shirley Balmes at ang Tita Lota Lailo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. So, binabati ko ng belated happy birthday si Miss Millicent Ramos. Millicent Coloma Ramos. Ayan.
Paano ba yan? Happy birthday! Ayun, no? Amazing. May naisip pahatid si Grace. Mamaya na namin sasabihin. At syempre, doon sa kasama natin, si kay Direk Proylan Salcedo. Ayan. Happy birthday So, at din sa ating nagbe-birthday ngayong January, nung isang linggo, si kumparing Makmak naman. Ayan. So, nating, birthday celebrants. happy birthday sa inyo. Pagpasok ng taon, birthday nyo na agad. So, nauna pala kayong tumanda. At syempre, yung bukod sa birthday, ang daming piyesta din. Oo nga. Piyesta ng Batangas City nung nakaraang, Tuesday. Batangas City. Yes. At ngayon naman darating na at January 20, ipagdiriwang naman ang lungsod ng Lipa. Ayan. At nakapanayam nga ni Sir Vincent at ni kasamang Ornald ang information officer ng Lipa at kanyang inihayag kahapon ang napakadaming aktibidad na hatid ng pagdiriwang ng kapiestahan ng lungsod ng Lipa. Ayan, tandang-tanda ako nung una, hindi rin tayo mawawala dyan sa piyesta sa Lipa. Marami rin po tayong mga kilala at kaibigan dyan. So, ang oras po mga kaibigan, it's 9:39 in the morning. So, sa aming pong pagbabalik, ihatid po namin sa inyo ang ilang mga kaganapan sa paligid at palibot-libot ng ating Kapitolyo at ang mga serbisyong inihahatid ng ating mga kasamahang departamento rito para sa mga mamayang Batanggenyo. Kaya wag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang inyong biyaheng Kapitolyo. Tay! Lumilindol po! Anak! Magtago ka sa lalim ng mesa! Ang lindol or earthquake ay ang pagginig dulot ng biglang paggalaw ng mga bato sa ilalim ng lupa. Paano maiiwasan ang sakuna sa panahong ito? Una, alamin ang ligtas na lugar sa bahay, paaralan at opisina. Kung lumindol, gawin ang drop, cover and hold. Dumapa sa lupa o sahig. Magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Pangalawa, kung nasa labas ng bahay, humanap ng lugar na malayo sa mga gusali, puno, poste ng kuryente at anumang mga bagay na maaaring bumagsak. Pangatlo, manatili sa loob ng bahay hanggang sa matapos ang pagyanig at siguraduhing ligtas ng lumabas ng bahay. At ang huli, bumalik ng bahay kapag may anunsyo na ni DRRMO, kapitan at iba pang lokal na otoridad. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Bakit kaya ang mga hayop ay nagkakagulo? Nako Eneng, nag-aalboruto na daw ang bulkan Ang volcanic eruption o pagsabog ng bulkan ay nagaganap kapag naging malakas ang presyon mula sa mga gas sa loob ng mga tunaw na bato. Ang pagsabog ay maaaring maging tahimik o sumasalumbat. Paano nga ba maiwasan ang mga sakuna sa panahong ito? Una, ugaliing makinig sa radyo, TV, internet at iba pang mga media channel para sa ulat panahon. Pangalawa, maghanda ng mga emergency kit at siguraduhing nakalagay ito sa lugar na madaling makita. Pangatlo, sa pagsabog ng bulkan, maging handa sa maaaring paglindol at pagguho ng lupa. Lumikas patungo sa evacuation center kung may babala mula sa kapitan. Maging listo, sa kamay mo nakasalalay ang kaligtasan mo. Ito ay hatid sa inyo ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council at ng himpilang ito. Kayo po ay patuloy pa rin nakatutok dito sa ating programang Biyaheng Kapitolyo. Ang oras po sa buong kapuluan, 9:43 in the morning. Ayan, at narito na po ang ating Capitol Roundup para sa linggong ito. At nung araw nga po ng Lunes, pinangunahan ng Provincial Planning and Development Office ang isinagawa lingguhang pagpupugay sa bandila ng Pilipinas na ginanap dyan sa Regina Armandanas Memorial Dream Zone. Bahagi ng programa ang pagbibigay ng Department of Human Settlements and Urban Development Under Secretary Henry Yap ng Certificate of Approval para sa Provincial Development and Physical Framework Plan 2022-2030 at Enhanced with Disaster Risk Reduction Climate Change Adaptation ng probinsya ng Batangas.
Ano ba itong Provincial Development and Physical Framework na plano o ang PDPFP? Kasamang Grace? Ito po ay isang master plan na susundan o magsisilbing gabay ng ating lalawigan para sa pagpapaunlad ng ating 5 development sectors, ang social, environment, infrastructure, institutional, and economic sectors. Dito rin po nakalagay ang plano ng probinsya sa utilization ng ating pinakamahalagang resources, ang ating kalupaan, at ito po ang ginagamit sa policy formulation at pag-iisip ng mga programs, projects, and activities para sa ating lalawigan. Kaya po ang mga comprehensive land use plans ng mga LGUs natin ay dapat naka-align sa PDPFP, at dahil ito nga po ang pinaka-master plan ng probinsya kung pag-uusapan ang land use. Ayan, samantala binigyang pagkilala naman ng Calabarzon Regional Development Council ang lalawigan ng Batangas bilang Sustainability Monitoring Awardee sa ginanap na 2023 Search for Outstanding Local Project Monitoring Committees. Kasunod nito, kinilala ang mga empleyadong nakapasa sa 2023 bar examinations na sina Attorney Charlene Jem G. Cruz ng Provincial Administrator's Office, Attorney Cyril May B. Ebe ng Provincial Accounting Office at licensure examination for professional teacher na si Ms. Nes A. Mangiat ng Provincial Health Office. Congratulations po sa inyong lahat. Yan, bukod po dito, pinarangalan ng ang mga mag-aaral mula po sa Lyceum of the Philippines, University Batangas at University of Batangas na nakasungkit ng gintong medalya sa ginanap na 2023 Calabarzon Regional Skills Competitions na ginanap noong December 2023 sa Sariaya, Quezon. Sa naging mensahe ng gobernador, binigyan din niya na patuloy ang kanyang pagnanais na maging magandang halimbawa o tanglaw ang lalawigan at mahalaga rin umano at nararapat lamang na maitanim sa bawat Batanggenyo ang pagkakaroon ng malasakit o tunay na pagtulong sa kapwa nang sa gayon ay maayos na may pagganap ang mga proyektong naaayon sa health program. Narito po ang bahagi ng kanyang mga naging mensahe. Kaya ang pag-aaral napakahalaga nang mabigyan natin ng pag-asa. Pero kailangang makita. Kaya yung ating ginawa, yung pakikipaglaban para ang sapat na pananalapi ayon sa ating saligang batas. Yung ating makatarungang kabahagi, the just share in the collection of national taxes. Hanggang ngayon, ipinaglalaban pa natin. Pero kailangan ang pondo. Kaya't ito ang ating isinusulong. At kailangan, lalo na sa panahong ito, ang gawain ng human settlements, kulang sa tubig, kulang sa kuryente. Ang kuryente na naririyan, pero sobra ang mahal. Pinakamataas halos sa buong mundo na. Kaya yan ang mga concerns noon ng Ministry of Human Settlement. Kaya ito ang sinusundan ng local government sa totoo lamang. Kaya kailangan mabigyan talaga ng dugo yung katawan. Nasa ganon ay mabuhay. At yun ang ating kalusugan. Yan, si Dr. Rose Usaita, pinalalakas yung ating local school board na yung ating gawain para sa kalusugan na ibaba na ng national government under the Universal Healthcare Act. Pero yung pondo, hindi pa rin ibababa. Yan ang nangyari sa share ng local government na kung tawagin noon ay sa IRA, Internal Revenue. Hindi ibinabang lahat, kaya kulang. Ibig kong sabihin, nakikita natin ngayon sa araw na ito ang kabuuan muli. Kaya binibigyan natin lagi ng diin, ating kinilala ang ating mga scholars. So sa ating linggo-linggong pagtitipon, ay gusto natin na talagang idiin, igiit, iukit sa ating isip, sa ating puso at damdamin ang pagmamahal sa ating kapwa. Maka-Diyos at makabansa. Kaya nakikita naman kahit sa ating paligid, ang mga bagong gusali na ginagawa natin, ang mga ospital, ang ibig sabihin, kailangang makita ng tao at kailangan makinabang ang lahat. Kahit inaasahan natin na ang ating planning and development, mahalaga yung development. Ang nangyayari, puro plano, puro monitoring. Hindi maaari yung kailangan bigyan ng diin ang development, yung paggawa. So lahat na ito, ipagpapatuloy natin. Maging tanglaw sana ang lalawigan ng Batangas. Ayan, narinig niyo po ang mensahe ng ilang mga mensahe ni Governor Mandanas noong nakaraang Lunes.
At sa iba pong mga kaganapan, ABC President Fernando Rocaport uupo na bilang board member ng lalawigan. Nanumpa na sa harap ni Governor Hermelando Dodo Mandana sa mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan at ang mga bagong halal opisyal ng Batangas Province Association of Barangay Captains o ABC sa pangunguna ng bagong Pangulo nitong na si President Fernando Rocaport, kasabay ng isinagawang pagpapugay sa bandila ng Pilipinas sa Kapitolyo noong Lunes. Kabilang sa newly elected officers ay sina ABC Vice President Nobelito Manalo, Auditor Charito Pineda, kasama ang mga Board of Directors na sina Nonato Gonzales, Antonio Caguete, Renato Lat, Emerito Herrera, Ricky Villanueva, Alberto Lopez, Crescencio Dalanon at Liwelindo Vergara. Ang eleksyon ng mga opisyal ay ginanap noong 12 ng Enero sa Liga ng mga Barangay Batangas Chapter Building sa Kapitolyo. Kaugnay nito, formal na rin nanumpa bilang ex-officio member ng Sangguniang Panlalawigan ng Batangas si Ginoong Fernando Rocaport na naging punong barangay ng Barangay Halang sa Lipas City. Siya ay ang papalit kay former ABC President Board Member Wilfredo Marixi at interim Board Member Medel Medrano. Ayan, para naman po sa balita kaugnay ng pre-registration seminar para sa formation ng kooperatiba sa lalawigan, sa adhikain ni Governor Hermelando Dodo Mandanas na mapalakas at mapaunlad ang mga rural-based organizations sa lalawigan, isinagawa ng Office of the Provincial Agriculturist, katuwang ang Cooperative Development Authority o CDA Region 4, ang pre-registration seminar noong January 10 sa PAPES Center, Opag Compound, Bulbok, Batangas City. Malugod na binati ni Assistant Provincial Agriculturist Luz M. Labit na kumatawan kay Provincial Agriculturist Dr. Rodrigo Bautista Jr. ang mga dumalo sa kanilang kauna-unahang seminar para sa taong 2024. Ito ay kinabibilangan ng mga opisyal mula sa samahan ng iba't ibang industriya gaya ng pagugulay, saging, mangga, kakao, kape at hog raisers. Kasunod dito ay binahagi ni Ginang Elizabeth Arago na siyang Cooperative Development Specialist 2 ng CDA ang mga dapat malaman ng mga miyembro patungkol sa pag-organisa ng kooperatiba. Mahalagang mairehistro ang isang kooperatiba sa CDA upang lubos na makinabang sa mga serbisyo at tulong na pinagkakaloob ng pamahalaan. Ang nasabing seminar ay bahagi ng proseso sa pagpaparehistro bilang kooperatiba, kabilang ang orientation na pinangunahan ng Provincial Cooperative, Livelihood and Enterprise Development Office noong nakaraang taon. Samantala, nakakatuwa na sa pamamagitan nito, mabibigyan at makakapagbukas tayo ng pintuan para sa pagpapalakas ng ating mga produkto at kaugnay po niyan, ating pong panoorin at pakinggan ang naging panayam ng ating kasamang si Sir June Magnaye kay CDA Cooperative Development Specialist Ginang Elizabeth Arago. Magandang umaga po ulit. Binabati ko po ang mga sumusubaybay sa biyaheng Kapitolyo. Gaganapin po ngayon, kaunting sandali lang, ang seminar kung paano po mag-organize ng isang cooperative dahil nag-isip po sa pangangasiwa po ng OPA o ng Office of the Provincial Agriculturist ay i-organize daw po nila yung iba't ibang mga rural-based organization nila to form a cooperative. Mas maganda po iyon kasi mas magiging maganda ang resulta kapag organized cooperative, mas magiging matatag ang kanilang pagsasama, pagka-cooperative kasi magkakaroon sila ng juridical personality, makaka-avail ng mga services, mga tulong galing sa iba't ibang government, at saka mas magiging maganda kapag organized cooperative, hindi ihiwalay. Pagsasama-samahin nila into one group daw, kaya mas magiging maganda ang output. At ang kanilang iniisip na proyekto daw ay may kaugnayan sa mango processing. At susubaybayan po ito ng unang-una ng pamahalaang panlalawigan, ng under ho ng PC Ledo at siyempre ng CDA. Pati po ng Office of the Provincial Agriculturist. Kasi nga po, ang magiging negosyo nila ay processing ng mangga. So, nakaka-excite nga ito kasi magkakaroon na ng ganito sa Batangas province, diba? Kasi
narinig natin ang mga produkto ng mangga nanggagaling Cebu. So ngayon magkakaroon na rin daw ng mga ganong product galing sa ating sarili-sariling ani dito sa province of Batangas, at ang base daw ay dito sa Bolbok. Naging example ho natin ng mangga, bagamat iba't ibang grupo po ito, yung rural-based organization. Ang alam ko may sa kape, sa kakao, sa banana. Ano yung magiging lecture o inyo ibabahagi ngayong araw na to sa kanila? Yung paano mag-organize ng cooperative. Paano lang muna, pagsisimula para marehistro sila bilang isang cooperative sa Cooperative Development Authority. Lagi hong layon ng ating pamahalaan panlalawigan na magkaroon ng ganitong mga organisasyon na nasa pangasiwa po ng kooperatiba. Nabanggit naman ninyo yung mga advantage. Baka ho may mga nakasubaybay sa atin na mga grupo pa po ng magsasaka na maibahagi sa kanila yung kagalingan na kapag nasa isang kooperatiba. Opo. Kasi po, ang napakaganda po ng konsepto ng cooperative, kasi pag nagnegosyo kayo ang may-ari, kayo ang operate ng negosyo, kayo din ang magtatangkili kung ano man ang business na magkakameron. Kaya panalo ka talaga sa kooperatiba. Dahil ikaw yung magmamanage, ikaw rin na pupuntahan ng kita. Hindi nalalabas pa yung pera within the group na rin po. Ayan, maraming salamat sa iyong panayam, Sir June Magnaye. Ayan, at sa iba pong mga ulat, Kapitolyo, magkatulong na isinagawa ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office o PGNRO at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office o PDRRMO ang basic DRRM concepts, first aid at basic life support training para sa mga miyembro ng Bantay Dagat Network mula sa 14 na lungsod at bayan ng lalawigan ng Batangas na may mga organisadong samahan ng Bantay Dagat sa pakikipagtulungan mula po sa Municipal Agriculture Office at Municipal Environment and Natural Resources Office or MENRO. Layunin ng pagsasanay na mabigyan ng sapat na kakayahan at kaalaman ang mga bantay dagat kung paano tumugon ng mahinahon at epektibo sa panahon ng emergency at disaster, at upang makakuha ng mga kinakailangang kaalaman, praktikal na mga kasanayan at pangunawa upang magbigay ng naaangkop na pangunang lunas o first aid sa panahon ng emergency at pangunang gabay sa kaligtasan sa panahon naman ng kalamidad. Kaugnay nito, itinuro at ipinaliwanag sa mga bantay dagat ang Philippine DRRM System, Climate Change, DRRM Applications at Commitment, Basic First Aid Concepts at Principles, Common Emergencies and its First Aid with Demonstration, Basic Life Support, Cardiopulmonary Resuscitation, Rescue Breathing and Foreign Body Airway Obstruction Management, at pagkatapos ng mga presentasyon ay isinagawa ang demonstrasyon o exercise activities upang masukat ang antas ng kaalaman ng mga bantay dagat ayon sa natutunan at natandaan ng mga ito. Ang mga bantay dagat na karamihan ay mga volunteers ay nagtutulungan sa pamamagitan ng pagpapatrolya at pagsubaybay ng pagpagsagawa ng foot at seaborne patrol 24/7 upang matiyak na walang banta ng iligal na gawain sa karagatan na kanilang nasasakupan. At ganoon mayroon man ay nagbibigay agad ng mga ito ng kaukulang aksyon. Malugod na tinanggap at binati ng mga pamunuan ng mga pamahalaang lokal ang 14 na lungsod at bayan ng mga bantay dagat. Lubos din ang pasasalamat nila sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa pangunguna ng ating Governor Dodo Mandanas dahil sa pamamagitan ng PGNRO at pagtutulungan ito sa PDRRMO. Nakakapagsagawa ng ganitong pagsasanay para sa kagalingan at kahusayan ng mga bantay dagat na isa sa mga pangunahing nakakatulong sa responde sa oras ng mga emergency, kalamidad sa karagatan at sa mga kanilang mga bayan. Tumanggap ang mga ito ng Certificate of Participation na nagkatapos sila sa pagsasanay. Samantala, nabigyan ng pagkilala at token ng mga bantay dagat na nanguna o higit pa na nagpakita ng galing sa mga activities na isinagawa. Baon din ng mga bantay dagat ang mga dagdag na kaalaman at kakayahan na nakuha mula sa pagsasanay, ganon din ang saya sa muli nilang pagsama-sama.
Ayan, at para naman po sa ilan mga aktibidad na personal na pinangunahan at dinaluhan ni Governor Hermelando Mandanas nitong nakaraang linggo, pakinggan po natin ang ulat ni Froilan Salcedo Jr. Sa nakaraang linggo ng makadiyos, makatao at makakalikas ang paglilingkod, 8 ng Enero, araw ng Lunes, pinangunahan ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office ang isinagawang lingguhang pagpupugay sa bandila ng Pilipinas ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas sa Regina Armandanas Memorial Dream Zone, Capitol Compound, Batangas City. Kasunod nito, malugod na tinanggap ni Governor Hermelando Mandanas ang delegasyon ng Batangas Police Provincial Office kaugnay sa isinagawang New Year's Call ng Philippine National Police, Batangas, sa punong ehekutibo at pamunuan ng Kapitolyo na pinangunahan ni PNP Batangas Provincial Director Police Colonel Samson B. Belmonte. Kasama ni Police Colonel Belmonte ang mga opisyal at miyembro ng kapulisan sa lalawigan mula sa kanilang command groups, cities and municipalities police stations, force commanders at provincial support units. Sa naging mensahe ni Governor Mandanas, ipinaabot niya ang kanyang pasasalamat sa mga alagad ng batas bilang mga kabalikat sa pagtiyak ng seguridad at kapayapaan sa lalawigan ng Batangas. Idiniin din ng gobernador na katuwang ng Batangas PNP ang pamahalaang panlalawigan sa pagsusulong ng mga adhikain tungo sa isang payapa, matatag at panatag na probinsya at bansa. 9 ng Enero, araw ng Martes, naging pangunahing aktibidad ni Batangas Governor Hermelando Mandanas ng araw na iyon ang kaniyang pagtungo sa Quezon Convention Center sa Lucena City upang bisitahin at personal na magpakita ng suporta sa ginanap na pag-arangkada ng libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat o Love for All Caravan ni First Lady Luis Lisa Araneta Marcos. Ang pagtungo ni Governor Mandanas sa naturang programa ay pagpapakita ng kanyang pagnanais o adhikain na lubusang maipatupad ang implementasyon ng Universal Healthcare Law sa bansa na inaasahang makapagbibigay sa bawat isang Pilipino ng libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Matatandaan naman na nauna nang isinagawa ang Love for All Caravan sa lalawigan ng Batangas bilang pilot site ng programa noong 16 ng Mayo 2023. Bukod sa First Lady, naging bahagi rin ng ginanap na aktibidad sina Department of Health Secretary Ted Herbosa, Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian, TESDA Director General Suharto Maguda Datu, Public Attorney's Office Chief Persida V. Rueda Acosta, Quezon Governor Helen Tan, Lucena City Mayor Mark Don Victor Alcala at ilan pang mga kinatawan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Nakasama ni Governor Mandanas sa kanyang pagtulak sa Quezon si Provincial Public Order and Safety Department Head Attorney Genaro Cabral. Mula sa Quezon Convention Center, tumulak naman ang gobernador sa Barangay Dalahican sa nasabing lungsod para naman sa isang benchmarking activity sa Lucena Fishport Complex. Ito ay kaugnay sa pagpapaganap ng proyekto ng pamahalaang panlalawigan na hapag-isdaan ng mamamayan o HIM Fishport. Ito ay nasa ilalim ng pangangasiwa ng isang technical working group na pinangungunahan mismo ni Governor Mandanas kasama sina Provincial Agriculturist Dr. Rodrigo Bautista Jr., Provincial Planning and Development Office Assistant Department Head Medel Salazar, Fisheries Consultant Engineer Marcos Umbana at mga kawani ng Provincial Engineers Office at PPDO. Bahagi ng naturang aktibidad ang pagsasagawa ng ocular inspection at consultative meeting kung saan personal na nakipagpulong si Governor Mandanas sa ilang mga opisyal ng Philippine Fisheries Development Authority o PFDA Lucena na pinamumunuan ni Lucena Fishport Complex Port Manager Custodio L. Balaoing Jr. Malaking tulong ang naging pagtungo ng mga kinatawan ng Kapitolyo sa nasabing pasilidad para sa pagkakaroon ng dagdag kaalaman patungkol sa wastong operational and organizational procedures na kinakailangan para sa isang regional fishport operations. Matatandaan na nauna ng binisita ni Governor Mandanas noong nakaraang buwan ng Nobyembre taong 2023 ang General Santos Fishport Complex sa South Cotabato na kinikilala bilang ikalawa sa pinakamalaking fishport sa bansa.
Ika-11 ng Enero, araw ng Huwebes. Nagsilbing panelist ang Batangas Governor sa ginanap na Pandesal Forum ng Kamuning Bakery Cafe sa Quezon City. Kasama ang iba't ibang miyembro ng media, isa-isang sinagot ni Governor Mandanas ang mga katanungan na sumentro at tumatalakay sa 2024 national budget at kahalagahan ng makasaysayang Mandanas Ruling. Dito ay muling ipinabatid ng gobernador ang karagdagan o mas malaking bahagi ng pondo na naibibigay sa mga lokal na pamahalaan sa bansa para mapataas pa ang kapasidad sa pagtugon ng mga ito sa pangailangan ng kani-kanilang mga nasasakupan. Pinangunahan ng nasabing aktibidad ni Wilson Lee Flores na nagsilbing moderator. Muling nakasama ni Governor Mandanas sa nasabing forum si People's Head Attorney Cabral. Ika-12 ng Enero, araw ng Biyernes. Nagkaroon ng pagkakataon si Governor Mandanas na muling mailahad sa publiko ang kahalagahan ng Mandanas Ruling para sa mga local government units sa bansa sa pamamagitan ng kanyang naging panayam sa programang Pulso ng Bayan ng SMNI. Nagbigay daan din ang programa upang maiulat ng gobernador ang ilan pang mga recent updates sa nasabing makasaysayang ruling ng Korte Suprema na nagbibigay ng karagdagang kapasidad at kakayanan sa mga LGUs. Maliban sa mga opisyal na mga pagtitipon at pagpupulong ng personal na dinaluhan ng gobernador, tuloy-tuloy din ang kaniyang pagtanggap sa mga bumibisitang mga individual at grupo sa kanyang tanggapan. At ito ang ilan sa mga naging aktibidad ni Governor Mandanas nitong nakaraang linggo sa patuloy na paghatid ng magiting na serbisyo publiko para sa bawat Pilipinong Batanggenyo. Ayan, maraming salamat kasamang Froilan. Busy-busy to. Birthday nito kahapon sa iyong pag-uulat. Samantala, kami po muna ay pansamantalang magko-commercial at sa amin pong pagbabalik ay hatid naman po namin ang mga balitang nangyari at ating mga tinutukan sa ating bansa. Huwag po kayong bibitiw. Magbabalik po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Simpleng tips para sa malusog na pangangatawan. Kumain ng 5 hanggang 6 na small meals kada araw. Karamihan sa mga nutritionists ay inirekomenda ang ganitong dami ng pagkain. Sa ganitong paraan ay mababawasan ng bigla ang pagtaas ng sugar sa katawan at pag-iwas sa pagkain ng madami dahil sa gutom. Uminom ng 8 hanggang 10 baso ng tubig. Ang pag-inom ng tubig ay maaaring makapigil sa pagkakaroon ng kidney infections, kidney stones, migraine, constipation at wrinkles. Nakapagpapalambot at nakapagpapaganda din ito ng balat. Matulog ng 7 hanggang 8 oras kada araw. Ang pagtulog at pagpapahinga ay nakapagpapataas ng energy ng katawan. Umakyat ng 1 hanggang 2 baitang na hagdan bilang exercise. Nakakabuti ang pag-ehersisyo para sa ating puso at kasukasuan. Ang katamtamang pag-ehersisyo ay makakapigil sa diabetes at pagiging obese. Iwasan ang mga hindi healthy at gawain tulad ng paninigarilyo, pag-inom ng alak na nakakasira ng brain cells, paggamit ng mga ipinagbabawal na gamot at sobrang pagkain ng matataba para humaba ang buhay. Kumain ng gulay at prutas upang maiwasan ang pagkakaroon ng heart disease, high cholesterol, high blood pressure, problema sa pagdumi at kidney stones. Ang mga kulay berde na gulay tulad ng pechay, kangkong, talbos ng kamote at repolyo ay nagtataglay ng maraming vitamins at minerals. At ang mga masustansyang prutas naman ay ang saging, mansanas, carrots at kamatis. Tumawa ng 15 minuto kada araw. Ang pagtawa ay nakapagpapababa ng stress hormones na tinatawag na cortisol, samantalang endorphins naman ang tawag sa mga good hormones na siyang dahilan ng pagiging masaya at nakapagpapalakas ng immune system. Maging masigasig sa trabaho. Pumili ng trabaho na naaayon sa kagustuhan. Magkaroon ng lifetime partner. Ang pagkakaroon ng kapareha na napagsasabihan ng problema ay nakakatanggal ng stress. Palagi nating tandaan, ang kalusugan ay kayamanan. Aray, ano ka namang lamok to? O anak, bakit? Nakagat po kasi ako ng lamok. Naku, huwag ka magpakagat sa lamok. Uso na naman ngayon ng dengue, anak. Lalo na ngayong tag-ulan. Dengue? Ano
yung dengue, Nay? Ang dengue ay isang uri ng impeksyon na sanhi ng virus na dala ng kagat ng lamok na Aedes aegypti. Kadalasan ang may sakit na dengue ay nakararanas ng biglaang pagtaas ng lagnat, matinding sakit ng ulo, pagsakit ng kalamnan at kasukasuan, kawalan ng ganang kumain, pagduduwal at pamamantal sa balat. Kung nararanasan ang mga nasabing sintomas, kinakailangan kumonsulta na kaagad sa pinakamalapit na health center o ospital upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Iwasan po natin ang pag-inom ng gamot na hindi nireseta ng doktor. Naagapan ng severe dengue sa agarang pagkonsulta sa doktor at kakaunti lamang sa mga nagkakadengue ang nagiging grabe o severe. Para makaiwas sa dengue, tandaan ang 4S na isinusulong ng Department of Health. Una, search and destroy breeding place. Hanapin at alisin ang mga bagay na pwedeng maipunan ng tubig na maaaring pangitlugan at pamahayan ng mga lamok. Pangalawa, seek early consultation. Agad kumonsulta sa doktor kapag makakaranas ng anumang sintomas ng dengue. Pangatlo, self-protection measures. Gumamit ng proteksyon laban sa kagat ng lamok tulad ng insect repellent, magsuot ng mahabang kasuotan, maaring gumamit din ng kulambo at iba pa. At ang pang-apat, say yes to fogging in times of impending outbreak. Maaring magpausok sa komunidad kung may banta ng dengue outbreak. Ngayong tag-ulan, dengue ay iwasan, kaya ang 4S lagi nating tandaan. Isang paalala po mula sa pamahalaang panlalawigan ng Batangas at ng himpilang ito. Ayan, muli po nagbabalik ang inyong Biyaheng Kapitolyo Thursday edition. Ang oras po, 10:10 in the morning. Ayan, at narito na po ang mga balita natin nakalap para naman sa ating national news. Pinag-aaralan ngayon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hiling ni Health Secretary Herbosa na suspindihin ang 5% contribution adjustment ng mga miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation. Sinabi ni Presidential Communications Office Secretary Cheloy Garapil na pinag-aaralan pa ng husto ni Pangulong Marcos ang naturang panukala. Nauna nang sinabi ni Herbosa na nagpadala na siya ng recommendation letter kay Pangulong Marcos kung saan dapat simulan ang increase sa kontribusyon sa 2 hanggang 3% lamang. Paliwanag ng kalihim, kawawa ang mga miyembro kung agad na itataas sa 5% ang kontribusyon. May sapat pa namang umano ang PhilHealth para tustusan ang pagbibigay ng mga benepisyo sa miyembro nito. Ang naka-schedule na pagtaas ng rate ng PhilHealth ay base sa isinasaad ng Universal Healthcare Law na naging batas noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayan, kaugnay pa rin balita, iminumungkahin ng Department of Health o DOH na muling ipagpaliban ang pagtataas ng contribution para sa miyembro ng Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth ngayong taon. Yan ang binahagi ni Health Secretary Ted Herbosa na nangyaring kapihan sa Manila Hotel Forum noong araw ng Miyerkules. Nangyayari ito ilang araw matapos ang i-anunsyo ni PhilHealth President and Chief Executive Officer Emmanuel Ledesma Jr. na itutuloy na ang pagtataas ng member contribution ngayong taon patungong 5%. Ang pagtataas sa taunang premium ay alinsunod sa Universal Healthcare Law sa intensyong mapaganda ang benefit packages ng PhilHealth. Mula po sa 2%, itataas ito dapat hanggang 5% ngayong taong 2024. Bagamat lahat ng Pilipino ay miyembro ng PhilHealth, tinatawag na direct member ang mga nagbabayad ng annual premium, samantalang indirect member naman kung tawagin ang mga walang trabaho at mahihirap. Una na nga pinalaga ng Migrante International ang pagtataas ng premium para sa PhilHealth, bagay na makakaapekto sa mga sumasahod mula 10,000 pesos hanggang 100,000 pesos. Aniyang malaking dagok ito lalo na sa mga overseas Filipino workers, lalo na't hindi naman daw nila ito mapapakinabangan habang nagtatrabaho sila sa ibang bansa. Matatanda ang sinuspindi noon ni dating mga Pangulong Rodrigo Duterte ang mga premium hikes mula nga sa kasagsagan noong COVID-19 dahil sa gitna po ng krisis. Sinuspindi rin ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong taong 2023, bagay na sinigundahan naman ito ng Kongreso. Sa iba pang balita, pangkalusugan, DOH nagpasaklolo sa PNP kontra vape. Ang detalye ng balitang yan ihatid po ng ating patroller na si Gian Marco.
Nagpapasaklolo na ang Department of Health sa Philippine National Police o PNP para matulungan sila sa pagpapatupad ng batas na nagbabawal sa mga menor de edad na bumili at gumagamit ng vape o e-cigarettes. Sinabi ni Herbosa na tinatayang 14% na ng mga gumagamit ng e-cigarette ay mga minors sa kabila ng nakasaad sa batas na 18 taong gulang pataas lamang ang maaaring gumamit nito. Kasunod ito ng pagbaba sa paggamit ng tabako o sigarilyo sa bansa dahil sa mas mataas na buwis na dahilan ng pagtataas sa presyo ng mga ito. Ayon sa Global Adult Tobacco Survey, bumaba ang paggamit ng tabako o sigarilyo sa mga adult sa 19.5% noong 2021 mula sa 29.7% noong 2019. Kasabay ng pagbaba sa paninigarilyo, tumaas naman ang antas ng gumagamit ng mga vape at e-cigarettes. Ngunit ayon sa DOH, parehong may masamang epekto sa kalusugan ang paggamit ng mga ito. Ayan, samantala, ito na nga. Ayan, 640.6 million jackpot prize sa Super Lotto na solo ng Manileño. Alam ko yung Grand Lotto ay tinamaan na rin. Hindi lang namin alam sa amin ni na Sir Owen, Sir Vincent, Sir June ang mga tumama. Ayan, natawa si Tagalbay ba? Nako. At isang government employee. Government employee daw. Nako, wow. Kalahating bilyon ang iyong tinamaan. Nasolo ng isang Manileño ang 640.6 million jackpot prize ng Super Lotto 649 ng Philippine Charity Sweepstakes Office na binola kamakalawa ng gabi. Ayon kay PCSO General Manager Melquiades Robles, nagtagumpay na mahulaan ang lucky winner ang 6-digit winning combination ng Super Lotto na may numerong 26, 33, 14, 48, 6, and 42 na may katumbas na premyong 640,654,817.60 pesos. Wow, ang dami! Kinumpirma ni Robles na nabili ng Lucky Bettor ang kanyang lucky ticket sa Maynila. Upang makumbra ang kanyang premyo, kinakailangan lamang ng lucky winner na magtungo sa punong tanggapan ng PCSO sa Mandaluyong City. Kailangan din niya magpresenta ng 2 valid IDs at ipakita ang kanyang lucky ticket. Paalala ni Robles ang lahat ng premyo lalampas sa 10,000 ay papatawan ng 20% tax alinsulod sa train law. Meron din lamang kanyang 1 taon ng Lucky Bettor upang kubrahin ang kanyang premyo. Kaya Gian, kubrahin mo na ang iyong tama doon sa Grand Lotto. Ayan. Nabatid na ang lahat ng premyong hindi makukubra sa loob ng 1 taon. Buot sa petsa ng pagbola nito ay automatikong mapoforfeit at mapupunta sa mga charity funds. Samantala mo rin hinilikayat ni Robles ang publiko na patuloy na tangkilikin ang kanilang mga palaro upang magkaroon na ng pagkakataong maging sunod na milyonaryo at makatulong sa kawang gawa. Ayun. Para po sa ibang mga balita, pinagbabawal ng Department of Agriculture o DA ang importasyon ng domesticated at wild birds kasama na ang poultry meat, itlog at iba pang mga produkto mula po sa California at Ohio, USA dahil sa outbreak doon ng high pathogenic avian influenza. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., ang mabilis na pagkalat ng H5N1 strain sa US ay matapos ang laboratory detection ang dahilan ng pag-ban sa naturang mga produkto na makapasok sa Pilipinas. Kailangan aniyang gawin ang hakbang upang maiwasan na makapasok ang HPAI virus sa ating bansa at maingatan ang kalusugan ng local poultry industry. Bukod sa mga ibon at iba pang poultry products tulad ng karne, itlog at day-old chick at semen, sususpinde rin ni Secretary Laurel ang processing, evaluation ng aplikasyon at issuance ng sanitary phytosanitary import clearance ng naturang mga produkto. Ang poultry at poultry products na na-import mula po sa California at Ohio, USA, makaraan ang November 14, 2023 at November 21, 2023 ay dapat na makumpiska at masunog ng DA o dapat maibalik sa pinagmulan nito. Samantala, Pasig River Project, pinasinayaan ni Marcos, nagbabalik ang ating patroller, Gian Marco. Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos ang bahagi ng Pasig River Urban Development Project sa Maynila.
Ang binuksang proyekto na may 25-kilometer stretch ng Pasig River Bank ay matatagpuan sa likod ng Manila Central Post Office Building. Tinatayang nasa 18 bilyong pisong pondo naman ang inilaan sa naturang proyekto na galing sa donasyon sa pribadong sektor. Ang naturang proyekto ay tinawag na Pasig Bigyang Buhay Muli Project ay naglalayong i-transform ang Pasig River sa isang sentro ng economic activity, turismo at lugar para itaguyod ang connectivity ng transportasyon sa Metro Manila at karatig lalawigan. Habang magsisilbi namang public park ang binuksang showcase area kung saan makikita ang walkway para sa pedestrian, may water fountain na may ilaw at mga upuan kung saan maaari maging open air venue para sa iba't ibang events o okasyon. Makikitaan din ang 50 kilometrong loop o paikot ng Pasig River ng recreational at wellness amenities tulad ng jogging at biking paths na tatahak sa 11 mga lungsod sa Metro Manila. Katuwang sa proyekto ang pribadong sektor na naglalayong maibalik ang ganda ng Pasig River para magsilbing tourism area at buhayin ang lokal na ekonomiya. Ibinida naman ng Pangulo na ang lead proponent ng naturang proyekto ay ang First Lady Liza Marcos. Ayan, maraming salamat sa iyo, Gian. At talaga namang napansin natin talagang sinimula nung gawing priority ang paglilinis itong Pasig River. Ay malaki yung improvement kaysa nung sa dati, no. So may mga ilang tributaries na lang diyan, no, yung mga estero na talagang tinututukan o kasalukuyang dredging pa, ano. Under dredging project. Ayan. So, yan po ang mga nakalap naming balita ngayong araw ng Huwebes. At meron ba tayong mga announcement dyan kasama Gian? Ayan, sa mga gusto ng maging kabahagi, kapamilya, kapuso ng provincial government ng Batangas, may mahalagang anunsyo po si kasamang Gian. Yan po, para po sa ating mga kababayang Batanggenyo na naghahanap ng trabaho mula po sa naghahanap ng trabaho mula po sa Provincial Human Resource Management Office, narito po ang ilan sa mga bakanting posisyon sa ating pamahalang panlalawigan. Yan po sa ating pong Provincial Health Office proper, ito po yung dito po sa ating PHO. Nangangailangan po sila ng Medical Specialist 2, 3 pong nurse at 1 pong administrative assistant. Sa Batangas Provincial Hospital naman po ay nangangailangan sila ng nursing attendant 1. Sa Don Manuel Lopez Memorial District Hospital, kailangan po nila ng storekeeper at sa Laurel Memorial District Hospital naman po ay midwife. Sa San Juan District Hospital naman po at sa MVM Santo Rosario District Hospital, dyan po sa District 4, ay kailangan naman po nila ng driver. Sa San Jose District Hospital, sa Martin Marasigan Memorial District Hospital at Dr. Ernesto H. Malabanan Memorial Hospital, nangangailangan naman po sila dyan ng Medical Officer 3. Ang mga interesado at kwalipikadong aplikante po ay dapat magsumite ng mga sumusunod na dokumento: application letter, fully accomplished personal data sheet with recent passport size picture, performance rating and the last rating period kung ito po ay aplikable, photocopy po ng inyong certificate of eligibility, rating or license, at ang photocopy po ng inyong transcript of records. Ipasa po ang aplikasyon sa Provincial Human Resource Management Office o ipadala sa email na phrmobats.recruitment2024a@gmail.com nang hindi lalagpas sa January 23, 2024. Maaari nyo rin pong bisitahin ang ating website www.batangas.gov.ph para sa buong detalye ng mga bakanting posisyon. At karagdagan lamang po, mula po naman ito sa Batangas Provincial Peso, mula po sa Elite Jinzai Marketing Services Incorporated, nangailangan po sila dyan ng retail support services, control support staff, at brand sales promoter. Samantala po, dito naman po sa ating Batangas Healthcare Specialist Medical Center, kung hindi po ako nagkakamali, ito po yung nandun sa may Diversion Road. Yan, kailangan po nila ng HMO staff, HMO supervisor, industrial account specialist sa marketing po ito, marketing staff, medical social worker, nurse assistant, at staff nurse. Yan po, para po sa mga karagdagang impormasyon po patungkol po dito sa nabanggit ko po, ay maaari nyo pong bisitahin ang Facebook page po ng Batangas Provincial Peso. Nandyan po, makikita nyo po dyan yung po mga requirements na hinihingi po nila. Pati po yung mga forms na
inyo pong fill upan. Ayan, so napakaraming pangangailangan ng ating health services. So sa mga interesado po, ay di kayo na po ang bahalang muling balikan ang mga nasabing requirement ni kasamang Gian. At good luck po sa lahat. So mabalik tayo dun sa Lotto kasamang Grace. Kung ikaw ang tumama, anong una-una mong gagawin? Hindi niya masagot. Sobra daw dami. Sobrang hindi ko mabilang. Oo, si paring Kevin daw, bibili daw siya ng sarili niyang PBA team. Kaya mo na yun. 640 million, isang season lang. Ayan. Kaya na kayong pasweldohin ni Kevin Medrano. Siya na rin daw ang lalaro. Ayan, sabi naman ni Sir June at ni Sir Owen kanina ay talaga naman daw sila ay uunahin ang pagtulong. Ayan, nakakatuwa naman. At ang sabi naman ng iba ay hindi daw muna magpapakita. Ay, obvious na obvious ka noon. Thank you, Kuya. Ang dami nating viewers ngayong umaga. Ayan. Nakita ko. Binabati ko ng happy birthday. Ayan. Ano yan? Belated? Belated. Ayan. Kay Ma'am Eva Murillo, mas kilala sa tawag na Tita Obang. Na mahal na mahal namin dyan sa PSWD. Siyempre, ulitin ko, happy birthday kay Millicent Ramos at kay kasamang Froilan Salcedo. Ayan. So, maraming birthdays to come sa inyong lahat. Sabi nga dito, mabuhay kayo hanggat gusto nyo. Ayan. So, ayan mga kasama, baka may gusto kang batiin. Basahin ko lang po. Good morning kay Ma'am Amelia Sanggalang. Ayan, syempre may katanungan, mamaya po natin sasagutin yan. Kay Joshua Sayaman, kay Rafael, kay Mama Maripe Panopio Tumambing, good morning sa'yo. Good morning din Jane, kay Romel, kay Pangulong Nelson Adante, yan, good morning sa'yo. Kay Brian Bautista, kay Linalyn Cruz Ebora, syempre po kay good morning kay Nonoy Valencia Jr., kay Rafael Cornelio Castillo, yan, good morning. Ganun din kay Ornald Tabares Jr., good morning sa'yo. Ayan, ano ba naging gender ng baby ni Jane? It's a boy. It's a boy. Ayan, congratulations. Congrats sa inyo ni Clyde. Ayan. So, baka may nais kang batiin. Ay, teka, may pahabol ako. Doon nga pala sa mga kasamahan ko ditong naitalagang safety officers, ihanda lamang po ninyo ang inyong mga tanggapan dahil anumang araw o schedule ay bibisita ang PDRRMO safety team para isagawa ang HIRAC o ang Hazard Identification Procedure para sa inyong mga tanggapan. Ito po ay bilang bahagi ng overall wellness in the workplace na nais maisagawa dito sa Kapitolyo. Ito po ay batay po sa ating kaalaman, ito ay ang pag-identify ng mga maaaring hazard sa panahon ng sunog o paglindol na maaaring makaapekto sa kaligtasan ng inyong mga kasamahan sa trabaho. Ayan. Ayan, good morning din po kay Ma'am Jen, nakatutok din po sa atin ngayon at syempre kay Sir Vincent Altar. Vince, nakubra mo na ba? Ayan, so binabati ko pong muli ang aking mga kababayan dyan sa bayan ko, mahal ko, ang bayan ng Nasugbu. Ayan. So Gian, may special someone ka bang babatiin? Wala naman po. Pasasalamatan lang po natin po ating pong technical team na ating pong nakatulong ngayong umaga. Maraming salamat po sa pag-assist po sa amin. Diyan po kay Ate Avon Lu, kay Kuya Jeff Evangelista, kay Kuya Harold De Guzman, kay Kuya Christian Andal, at kay Kuya Kevin Medrano po, at syempre sa ating pong Tito Roger. Maraming salamat po sa pagsama sa atin. Kay Jeff Evangelista, kay Harold De Guzman. Kilala ko na kung sino yung Harold. Si Chachi pala yun. Si Jeff. Ayun. So, sino ba? Nandiyan ba si Direk sino yun? Direk Christian. Si Direk Christian. Andal. Ayun, yes. Buhay na buhay. Ayan. So, ang oras po, 10:28 in the morning. So, kami po ay naubusan na ng oras. At kami po ay pansamantalang magpapaalam ni kasamang Grace at ni kasamang Gian. So, hello Elfie, kung ikaw ay nanonood. Good morning nga pala. Good morning sa iyo dyan sa New Zealand.
So kami po ay pansamantalang magpapaalam at muli po kaming magbabalik sa susunod na Huwebes. So maraming salamat po sa pagtutok po sa aming programa ngayong araw ng Huwebes, ang Thursday edition ng inyong biyaheng Kapitolyo. So sa ngalan po ni Governor Dodo Mandanas at ng buong pamahalaan panlalawigan ng Batangas, ng pamunuang makadiyos, makakalikas at makatao, taas noo Batanggenyo. Siyempre po sa tulong ng Panginoon at sama-samang pagkilos, tayo ibabangon sa anumang hamon at magkakapit kamay nating ipakikita na ang ating likas na katangian ng bawat Batanggenyo magiting. Ito po muli si Edwin Sabarte. At ito naman po si Grace Briones, kasama po ang ating patroller, Gian Marquez Camillas po. At ayan, sa lahat po ng mga nakasama namin dito ngayong araw, marami pong salamat sa muling pagantabay sa inyong mga kaagapay. Muli, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo, Kapitolyo! Biyaheng Kapitolyo. Ang programa ng bawat Batanggenyo. Biyaheng Kapitolyo. Mapapakinggan ang mga napapanahong mga balita. Biyaheng Kapitolyo. Mga kaganapan sa loob at labas ng lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitolyo. Tatalakay sa mga proyekto ng ating pamahalaang panlalawigan. Health, education, livelihood, protection of life, environment, and property. Tara na! Sakay na! At samahan ang buong pangkat ng patrol ng Kapitolyo patungo sa isang magiting na lalawigan ng Batangas. Dito sa biyaheng hindi ikaw maiiwan. Kapitolyo! Kapitolyo! Kasama ang inyong mga kapasada ngayong araw ng Huwebes. Edwin Ed Sabarte, Grace Briones. Kapitolyo! Kapitolyo! Broadcasting live mula sa Batangas Provincial Information Office Media Center. Ito ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Kapitolyo! Kapitolyo!